Kadarating lamang ni Liliana sa mall na dati ay pinamamahalaan ng kakambal na si Leticia, na ngayon ay masaya na sa buhay, may pamilya nito. Sa kanya na ngayon nakaatang responsibilidad dahil wala nang plano ang kakambal niyang pamahalaan pang negosyong ibinibigay dito ng kanilang ama. Bakit parang ang dali ng kontrata mo, madam, sa Italy? Hindi ba magandang offer sa ron? Curious na tanong ng manager niyang binabae na si Alexander nang bumaba ito sa kanyang opisina upang ibigay ang mga papeles na hinihingi niya rito. Ipinatong ito sa ibabaw ng mesa ang mga papeles habang hinihintay ang magiging tugon ng dalaga. Naupo muna si Liliana sa swivel chair niya, tsaka ipinatong ang sikos sa babasagin niyang mesa. Pinagdaop niya ang kamay bago salubungin ng tingin sa kanya ng kanyang manager. Hindi ko gusto yung theme ng photography nila eh. Lalong-lalo na yung pagrampa nila dahil nalalaswaan ako. Abay, hindi uso sa kanilang panloob. Diyos mio. Kaya naman sanang tiisin kaso nakita ni ma'am yung magazine kung saan ako nakabalandra. Kaya syempre automatikong nagdemand si ma'am na umalis ako sa ganung klase ng trabaho. Si ma'am ang masusunod. At dahil hindi ko rin naman nagugustuhan ng takbo ng buhay ko ron, mas minabuti ko na lang umuwi at pamahalaan ng negosyong to. Dahil mas gusto ko rito sa probinsya. Sariwa ang hangin at walang ganong polusyon. Hindi katulad sa syudad. Isa pa, gusto ko rin hanapin ang para sa akin. Nararamdaman ko kasi na dito sa lugar na ito ko mahahanap ang nakatakda para sa akin. Kaya talagang bumalik na ako. Hindi na rin ako bumabata eh. Next year 28 na ako. Kailangan bago mag-28 meron ng laman ng tiyan ko. Mahabang salaysay niyang naiintindihan naman ng manager niya na naging kaibigan niya na rin. Sa ganda at sexy niyong yan, talaga namang makakatagpo kayo ng matipunong lalaki. Kaso madam, baka naman magsasaka o mambubukid ang makasungkit sa'yo dahil syempre nasa probinsya tayo. Bilang isang curious na citizen, papatol ba kayo sa isang taon na hindi nyo kapantay? Tanong pa nito. Hinila nito ang katapat na bangko tsaka doon na upo. Maaga pa naman kaya kukunti pa lamang ang pumapasok na customer sa kanilang mall, kaya't nagagawa nilang makapag-usap. We don't criticize people. Mahirap si mom at si dad naman ay pinanganak na merong gininto ang kutsara sa bibig. Mayaman ang pamilya ni dad, ngunit hindi yun naging hadlang o rason para sa kanila. They fell in love and I want that kind of destiny. Mas gusto ko ng simple ngunit maginoong lalaki. Sana lang ibigay sa akin ni Lord yung lalaking para talaga sa akin. Napag-iiwanan na ako eh. At medyo nape-pressure na talaga ako dahil sa lahat ng mga kaibigan namin. Partikular sa mga anak nila Tita Myla at Susana eh. Pawang mga pamilyado na. Ako na lang talagang wala pa kaya nai-stress na ako. Anya rito. Kung sa bagay, kahit naman ako siguro nasa kalagayan nyo may i-stress na rin ako. Nakapangalumbabang saad nitong nagpangiwi sa kanya. Wala kang matres, girl. Kaya tigilan mo nga ako sa pagganyan mo. Alam mo, sayang ka. Ang gwapo mo pa naman. Nahahawig ka nga kay Alden Richards eh. Curious lang din ako. Wala ka rin bang plano na pumato sa isang babae nang maikalat mo naman na maganda mong lahi? Tanong niya naman dito habang pigil ang ngiti. Dahil nalukot ang mukha nito sa naging tanong niyang yon. Tila ba kinilabutan at diring-dirito kahit na tanong lang naman ang sinabi niya. Yoks! Never akong papatol sa babae no? Iniisip ko palang madam, parang bumabaliktad ng sigmura ako. Kahit na itakwil ako ng tatay ko, never ko siyang bibigyan ng apo. Magpapakaburo na lang ako sa bahay. Saad nitong halata ang pandidiri. Kaya't hindi niya na mapigilang hindi matawa. Magpapaalam na ako madam. Titingnan ko yung mga trabahante natin. May ilan rin akong kailangang gawin kaya adios. Tumayo ito't kumaway. Tsaka dire-diretsyong lumabas ng opisina. Napangiti na lamang si Liliana. Pinusod niya ang mahabang buhok bago gawin ng trabaho. Nang sumapit ang tanghalian, ay nagpabili na lamang siya ng makakain sa kanyang sekretarya. Dahil wala siyang planong lumabas. Masyadong mainit ang panahon. Isa pa'y tinatamad siyang bumili ng sarili niyang pagkain. Bukod pa ron ay wala rin siyang maisip na bibilhing pagkain.
Kaya't ipinaubaya niya na sa kanyang sekretarya ang kakainin niya ngayong tanghalian. Madam, nandito na po yung pagkain niyo. Tawag atensyon sa kanya ng sekretarya niyang nakadungaw ang ulo sa nakabukas sa pintuan ng kanyang opisina. Tinanggal niya ang salamin sa mata at saka to sinenyas ang pumasok. Kumain na rin kayo. Anya rito. Opo. Tugon nito at saka ipinatong ang mga biniling pagkain sa mesa. Anong tawag dito, Leia? Curious niyang tanong sa isang pagkaing hindi pamilyar sa kanya. Ginataang talbos ng kamoteng kahoy po, madam. Masarap yan, madam. Medyo maanghang at punong-puno ng lahok. Kaya't kumpiyansa ako na magugustuhan niyo yan. Saad nito. Eto rin, madam. Pininyahang native na manok ay masarap din to. Lahat ng yan ay luto ng nanay ko na merong pwesto dyan lang po sa malapit. Pagmamalaki pa nitong nagbigay interes sa kanya. Kinuha niya ang kutsara at tinidor. Saka sinimulang tikman ng gulay. Wow! Ang sarap! Ang creamy! Tamang-tama lang yung anghang niya. Bulalas niya at sinamahan ng kanin ng pagsubo. Sinunod niya ang manok. Naipikit niya ang mga mata nang sumabog sa bibig niya ang perpektong lasa. Ang sarap! Mukhang makakarami ako ng kain ngayon ah. Mula ngayon magiging suki na ako ng nanay mo na sobrang sarap magluto. Pareho sila ni Mom. Sige na, kumain ka na rin. Ibinalik niya sa kinakain ng atensyon nang tumango sa kanya si Leia. Lumabas na rin to. Nahaplos niya ang tiyan nang maubos ang pagkain. Busog na busog siya. Napadighay pa siya. Tumunog ang cellphone niya at kaya't agad niya itong kinuha sa loob ng kanyang purse. O sis, napatawag ka? Bungad niya rito. Kakamustahin lang kita. Hindi ka man lang dito nagtagal sa atin eh. Ang sabi ni Ma'am, nariyan ka na sa Bicol kaya tumawag ako. Kamusta ka naman? May ibabalita ka ba? Tanong nito. Rinig niya ang boses ng mga magulang pati na ang asawa nito. Wala namang ganong balita rito. Katulad pa rin ng dati. Ikaw ang kamusta? Malapit na ang due date mo ah. Kamusta? Wala pa bang sign na lalabas ang pamangkin ko? Usisa niya habang inililigpit ang pinagkainan. Wala pang kahit na anong sign eh. Pero kapag nag-labor na ako, tatawagan agad kita. Natatawang saad nito. Pero kidding aside, kailan ka ba susunod sa yapak ko? I mean, kailan mo balak pumasok sa pagpapamilya? Gusto ko sanang hindi nalalayo ang agwat namang magiging anak natin eh. Kaya't kumilos-kilos ka na. Baka late na yung tadhana sa'yo kaya unahan mo na. Do the effort. Saad pa nitong ikinabugan niya ng hangin. Ayokong mag-effort. Gusto kong dumating ng kusa yung pag-ibig sa akin. Huwag mo akong gaanong isipin dahil hindi naman ako papayag na tumandang dalaga. Hindi ko sasayangin ang matres ko no. Magkakaroon rin ako ng akin kaya kumalma kayo dahil pinipressure niyo na ako. Anya sa kakambal. Sorry na sis, we didn't know na nape-pressure ka na pala namin. Nagwo-worry lang din kami sa'yo kasi naman ilang taon pa'y mawawala ng edad natin sa kalendaryo. Tsaka diba may kasunduan tayo na once na isa man ang maunang pumasok sa parenthood, dapat susunod kagad ang isa? Paliwanag sa kanya ni Leticia. Naiintindihan niya naman to. Iniisip lamang siya ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na ng kapatid na siya ring best friend niya. It's okay, naiintindihan ko naman kayo eh. O sige na sis dahil marami pa akong trabaho na kailangan tapusin. Bye sis, love you. Ibinaba niya ng tawag nang magpaalam na rin sa kanyang kakambal. Napabuga siya ng hangin nang mamayani ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina. Tapos niya ng trabaho ngunit sadyang umiiwas lamang siya kapag tungkol sa personal niya ng buhay ang napag-uusapan. Kinuha niyang muli ang cellphone at doon ay sumubok siya sa isang dating app. Marami ang mga bachelors at businessmen, mga gwapo at talaga namang maipagmamalaki ang mga panlabas na anyo. Ngunit ni isa'y walang nakakuha ng interes niya. Napabuga na lamang ulit siya ng hangin at walang pagdadalawang isip na binura ang dating app sa kanyang cellphone na ang kapatid niya pang nag-install. Natapos ang oras ng trabaho. Kaya't tumayo na siya't isinukbit ang purse. Nasa guard ang susi ng sasakyan niya kaya't nang makababay agad niyang hiningi ang susi ng kanyang kotse. Ingat po kayo madam.
Kumaway sa kanyang gwardya nang madaanan ito ng sasakyan niya. Inilabas niya ang isang kamay sa bintana ng kanyang kotse, tsaka kumaway din to pabalik. Medyo maaga pa kaya't naisipan niyang mamasyal na muna nang makalanghap naman ng sariwang hangin. Sa parehong gilid ng kalsadang binabaybay niya ay kitang-kitang magagandang tubo ng mga palay. 5:00 pa lamang naman kaya't malinaw niya pang nakikita ang magandang tanawin ng palayan. Binagala niyang pagpapatakbo ng ma-enjoy niyang view. Sumasabay sa ihip ng preskong hangin ang nakalugay niyang buhok. Bahagya niya pang binagala ng pagmamaneho nang matanaw ang 2 lalaki na papalapit sa kanya. Susuray-suray ang mga ito. Hindi niya mawari kung lasing ba o kung ano. Kumaway ang isang lalaki sa kanya nang matanaw siya nito. Madali lamang siyang makikita dahil walang bubong ang Mustang niyang sasakyan. Otomatiko niyang naapakan ng preno nang humarang ang 2 lalaki sa daraanan niya. Naniningkit ang mga mata niya nang makita ang pagguhit ng malaswang ngiti sa labi ng 2 lalaki. Tumambol ang puso niya nang sumenyas ang isa sa kasama nito na umikot para lumapit. Iaatras niya na sana ang kanyang sasakyan nang masakbot nito ang kamay niya. "Ano ba? Bitawan niyo akong babaho niyo!" Asik niya habang nagpupumiglas. Pilit niyang binabawi ang kamay na hawak nito, ngunit masyadong mahigpit ang hawak nito sa kanya, kaya't hindi siya makatakas. "Sandali lang naman, Miss Beautiful," bulol nitong sabi dala ng kalasingan. Suminok at dumighay pa ito na nagpangiwi sa kanya dahil amoy imbor na lang hininga ng may hawak sa kanya. "Uy, napakaganda niyan pare. Animoy labanon sa sobrang puti. Napaka-sexy pa. Abay miss, gusto mo bang malis sa panglangit?" Singit naman ng isa pang lalaki na mas lalong nagpangiwi sa kanya. "Langit niyo ang mukha niyo, mga mukha kayong tsokoy. Bitawan niyo nga ako kung hindi papakulong ko kayo." Banta niya ngunit animoy baliw na tumawa lamang ang dalawa. "Kung makakapagsumbong ka pa, matapos ka naming pagsawaan. Paring June, tulungan mo na akong ilabas tong masarap nating hapunan." Saad ng lalaking may hawak sa braso niya. Takot ang bumalot sa buo niyang pagkatao nang basta nalang pumasok sa sports car niya ang tinawag na June ng lalaking hawak siya ng mahigpit. Sisigaw na sana siya upang humingi ng tulong nang basta nalang bumulagta ang lalaking kanina'y hawak ang isa niyang kamay. "June, sa labaga ang gibon nindo. Aram ba nindo na pwede ka mong makulong sa ginihibo nindong yan? Madadagit ang mga agom nindo asin. Ikakasupog ka mo mga akin nindo. Butasan mo ng babaeng yan kung habo mong maarog ka sa ginibo kong digdi kay tupi. Habo mo mang gayod na mapasa ang nakadapa mong dungo." Baritonong saad nito. Hindi man gaanong maintindihan ni Liliana ang sinasabi ng estrangherong lalaki na nagligtas sa kanya. Nasisigurado niyang tinatakot o binabantaan nito ang lalaking unti-unti nang umaalis sa loob ng kotse niya. Dahan-dahang lumapit at saka nito inakay ang wala ng malay na kasama. "Taga-saan ka, miss?" Bruskong tanong nito sa kanya. Ha? Hindi ko maintindihan eh. Pwede bang pakitagalog?" Hindi niya alam kung bakit siya nauutal. Nilinis niyang lalamunan kasabay ng pagtitig niya sa lalaking. Bagaman puno ng putik ang suot nitong sweater at pantalong kupas na, ay hindi nun maitatago. Lalong hindi maitatanggi ang taglay nitong kagwapuhan. Moreno ito. Makakapal ang pares ng kilay. Lalo na ang pilik mata. Ang labi nito'y animoy hinulma dahil sa pagiging hugis puso nun. Kay tangos ng ilong nito, mas matangos pa sa ilong niya. Mahaba ang buhok na tinali nitong pataas. Napakagwapo. Walang boses niyang puri sa nagligtas sa kanya na lalaki. "Tagasan ka? Tsaka bakit ka nandito? Bibihirang magawi ang mga sasakyan dito eh. Hindi to tourist spot, kaya sa susunod wag ka nang gagawi pa rito. Dahil dito dumadaan ang mga lalaking yun na kinulang sa aruga ng mga asawa nila. Irereklamo ko sila sa barangay dahil hindi na tamang pinaggagawa nila. Maayos ka naman siguro no? Kaya't maiwan na kita." Pakisabi tumalikod na ito. "Sandali!" Pigil niya rito. Pumihit naman to't nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya.
Nakagat niya ang ibabang labi nang bigla ay kumabog ng malakas ang puso niya. Pwede ba kitang kunin na bodyguard ko? Kasi hindi ko mapigilang hindi libutin ang magagandang tanawin dito sa probinsya nyo. 100,000 a month, yun ang pasahod ko at kapag pumayag ka, mag-advance payment ako. Kailangan ko kasi ng matapang na gaya mo dahil hindi talaga maiwasang maka-encounter ng mga masasamang tao na katulad kanina eh. Tsaka, salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. Nahihiya niyang ani rito. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang sasakyan. Tsaka siya lumabas upang maharap niya ng pormal ang lalaki. 1,000,000 at magiging gwardya kahit pa maging alila mo pa ako at ng buong pamilya mo. Seryosong kondisyon niya sa dalaga. Walang problema sa akin kahit na umabot pa ng 10,000,000. Ngunit, pwede ko bang malaman kung saan mo gagamitin ang pera? Mahinahon niyang tanong rito. Lumihis ng tingin ng lalaki at malungkot na nagpakawala ng hangin. Ang sakahang minana ni Itay sa mga magulang niya. Kinamkam ng ganid kong tiyahin. Nagkaroon ng sakit sa bagang padre de pamilya ng tahanan namin. Wala kaming ibang mahihingian ng tulong kung hindi ang Tia Lourdes na nakakaluwag-luwag sa buhay. Buong akala namin hindi niya lalagyan ng tubo ang perang ipinahiram niya. Umabot ng 50,000 ang hiniram namin. Pero nang singilin niya na kami ay naging 1,000,000 na. Wala kaming ganun kalaking pera. 1,000 nga ay hirap na kaming mahawakan. Kaya't bilang collateral umano ay kinuha niyang 2 kong kapatid na babae upang maging katulong niya. Wala nang nagawa si inay lalo't wala na rin naman si Itay. Kaya't heto ko ngayon, desperadong nagbibigay ng presyo sa magiging serbisyo ko sa iyo. Nang mabawi ko mga kapatid ko sa ganid naming tiyahin. Wala na akong pakialam sa lupa. Hindi niya yun madadala kapag kinuha na ng Diyos ang buhay na ipinahiram lamang sa kanya. Ang pinaka-importante sa akin ay ang 2 kong kapatid na dalaga. Kung maibibigay mong pera, ay buong puso akong magpapakaalila sa iyo. Lahat ng trabaho kaya kong gawin. Desperadong anya. Tumango si Liliana at saka naglahad ng kamay. Tinanggap naman yun ng lalaki. Deal, sasama rin ako sa pagbawi mo sa mga kapatid mo. Wala akong kasama sa bahay ko kaya pwede kong kunin ng inay at mga kapatid mo bilang katulong sa bahay. Nagbibigay rin ako ng scholarship. At kung papayag ka, isasama ko sa programa ang mga kapatid mo. By the way, ano nga palang pangalan mo? Tanong niya dahil kanina pa silang nag-uusap ngunit hindi pa nila na ipapakilala ang isa't isa. Lisandro Cortez. Pagpapakilala nito sa sariling nagpa-abnormal lalo sa tibok ng puso ng dalaga. Dahil napakaganda sa tenga ng baritonong tinig nito. Kay lamig sa tenga. Bagay na bagay rin dito ang pangalan nito. Napakasimpatikong lalaki. Tumikhim si Liliana bago ipakilala ang sarili. I'm Liliana Montemayor. Ako ang owner ng nag-iisang mall na nakatayo sa bayan. Pakilala niya naman sa sarili. Tumango si Lisandro bago nito bawiin ang kamay sa kanya. Ay, sorry. Nahihiyang paghingi niya ng paumanhin dahil kanina niya pa palang hawak ang kamay nito. Animoy ayaw niya ng bitawan kaya't hindi niya mapigil ang pamulahan ng dahil sa hiya. Tumango lamang sa kanya ang seryosong lalaki. Sumama ka sa akin. Kukunin natin ang pera sa bahay ko. Anyang hindi naman tinanggihan ng lalaki. Ngunit bakas ang pagdadalawang isip sa gwapo nitong mukha. May problema ba? Takang tanong niya nang hindi sa kanya sumunod sa loob ng sasakyan ng lalaki. Maputik ako. Marurumihan ang kotse mo. Sagot nito. Okay lang. Ipapaka-wash ko na lang. Tara na. Habang maaga pa. Alok niya rito nang may ngiti sa labi. Ngunit nanatiling nakatayo lamang ang lalaki. Lalabas siya na siyang muli nang bigla nitong hinubad ang sweater, pati na ang pantalon. Merong patong na sando at shorts ang lalaki. Tinanggal rin itong suot na bota, tsaka inilagay sa gilid ang mga mapuputik na gamit bago pumasok sa loob ng sasakyan. Lihim na napalunok ang dalaga dahil lantad na lantad ang mabatong braso ni Lisandro. Bagaman galing ito sa palayan ay hindi naman tumabaho. Tara na,
Saad nitong nagpabalik sa kanya sa realidad. Tahimik niyang kinagalitan ng sarili bago paandarin ng sasakyan. Inabot rin ng kalahating oras bago nila narating ang bahay ng dalaga. Bumaba na si Liliana. Tara sa loob nang makapagkape ka man lamang muna. Aya niya sa binata ngunit tumanggi ito sa paanyaya niya. Hihintayin na lamang kita rito. Formal nitong sabi. Okay. Saad niya tsaka tinalikuran na ang lalaki. Mabilis siyang pumasok sa silid tsaka kinuha sa safe ang 1.5 milyon. Sinadya niyang dagdagan dahil batid niyang makakatulong yon sa pamilya ni Lizardo. Nararamdaman niyang mabuting tao ang lalaki, kaya't ganun siya kadaling magtiwala rito. Hindi niya makita ang kasamaan sa pagkatao nito, bukod pa ron ay sobrang gaan ang loob niya rito. Isinilid niya sa makapal na sobre ang pera bago siya lumabas. Heto, inabot niya rito ang sobre na agad naman itong tinanggap. 1.5 milyon ang perang yan. Advance payment ko ang kalahati. Magagamit ng pamilya mong pera kaya't wag mo nang tanggihan. Anya rito ngunit hindi sumang-ayon ng binata. Kinuha nito ang pera, tsaka ibinalik sa kanya ang sobra. Mayroon akong prinsipyo at paninindigan. 1 milyon lamang ang hiningi kong kabayaran sa magiging serbisyo ko sa'yo. Kaya't hindi ko tatanggapin ang sobra mong kabayaran. Seryosong tura nitong nagpahanga sa dalaga. O okay, pero yung buwan ng ipapasahod ko sa'yo wag mo na sanang tatanggihan. Nagkakandautal niyang pakikiusap. Masyadong malaki ang 100,000. Anito? Ha? Ilan pala yung gusto mo? Napapakamot sa ulong tanong niya. Yung sapat lamang. Seryoso nitong tugon. 50,000 okay na ba? Tanong niya. 10,000. Yun ang sapat para sa akin. Pinal nitong sabi. Gusto sanang magprotesta ni Liliana dahil barya lamang sa kanya ang perang nais nitong ibigay niya kada katapusan ng buwan. Ngunit pumasok na ito sa loob ng kanyang kotse. Sumunod na lamang siya. Umikot siya't sumakay na rin siya kayon pinasibat. Itinuro sa kanya ni Lizandro ang daan hanggang sa marating nilang isang bahay na gawa sa sawali at nipa. Alika, ipapakilala kita kay inay. Aya sa kanya ni Lizandro, bagay na hindi niya tinanggihan dahil ayaw niyang magpaiwan sa labas, lalo't madilim na. Pumasok sila sa loob. Maliit kung maisa sa larawan ng loob ng kabahayan, ngunit napakalinis ng loob, halatang masino pang may bahay. Nay, may kasama po ako. Tawag atensyon ni Lizandro sa inang naghahanda ng hapunan. Sinadya niyang magtagalog nang maintindihan ng kasama niyang lahat ng kanyang sinasabi. Lumingon ng ginang, siyaka ito matamis na ngumiti sa dalaga. Magandang gabi po. Magalang niyang bati sa ina ni Lizandro. Magandang gabi rin naman sa iyo, iha. Nobya ka ba nitong anak ko? Mabait nitong tanong. Hindi po. Agad niyang tanggi. Ibinaling niya ang tingin kay Lizandro na ngayon ay meron ng hawak na baso ng tubig. Siya po inay si Liliana. Siya po yung may-ari nung mall sa bayan. Narito siya dahil inalok niya ako ng trabaho. Magiging bodyguard niya ako. Bagay na hindi ko na po tinanggihan dahil sa alok niyang malaking halaga ng pera na magagamit natin upang matubos natin ang mga kapatid ko. Nag-alok rin po siya ng trabaho sa inyo at ang scholarship sa mga kapatid ko. Kaya't buong puso kong isinusumpa ang katapatan sa kanya. Mababawi na natin si Luzila at Lizandra. Sa kanyang sinabing nanubig ang mga mata ng kanyang ina. Lumapit to sa dalaga at marahang pinisil ang inabot na palad. Maraming salamat, iha. Magsisilbi kami ng pamilya ko sa iyo ng buong puso. Matagal ko nang gustong bawiin ng mga anak ko, ngunit hindi naman namin mabuo-buo ang pera. Salamat sa Diyos at dinala ka niya sa amin. Makakasama ko ng muli ang 2 ko pang anak. Naluluhang saan nito at sa labis na galak ay niyakap nito ang dalaga. Wala hong anuman. Tinulungan po ako ng anak niyo kaya't marapat lamang nagantihan ko rin ang tulong na ibinigay niya sa akin kanina. Kahit hindi niya naman ako kilala at wala siyang responsibilidad na tulungan pa ako. Saad niya. Hinaplos niya ang likod ng ginang na nagpangiti sa anak nitong binata na hindi inaalis ang tingin sa kanila. Kumalas ang ginang at pumihit paharap sa binata nitong anak.
Bawiin na natin ang mga kapatid mo ngayon din mismo dahil hindi na ako makapaghihintay pa ng umaga. Saad nito tsaka ibinalik ang tingin sa dalaga. Gusto mo bang sumama sa amin, Iha? Tanong nitong maagap na tinanguan ni Liliana. Tinakpan na muna ng ginang ang hinandang hapunan bago nilalisanin ang munti nilang tahanan. Lulan sila ngayon ng sasakyan ng dalaga. Nakuyom ni Lisandro ang kamao nang bumungad sa kanila ang ginagawang pagsigaw ni Lourdes sa dalawa niyang kapatid na nakayoko at halatang umiiyak dahil sa yumuyugyug ang balikat ng mga ito. Ang mga anak ko! Emosyonal na bumaba ng sasakyan si Ginang Lorena na agad namang sinundan ng nahahabag na dalaga. Nakuha nilang atensyon ng masamang babae kaya't ngumisi ito tsaka namewang. Mas nahabag pa ng husto si Liliana nang magtaas ang tingin ng mga kapatid ni Lisandro. Animoy nakakita ng liwanag ang dalawa nang masilayan ng mga ito ang inat na katatandang kapatid. Kuya! Inay! Garalgal na saad ng mga ito. Umismid ang katabi ng mga itong ginang. Tsaka matalim ang mga matang tinapunan ng hindi nito inaasahang panauhin. Mukhang nakadagit ka ng mayamang mag-aahon sa'yo sa hirap, Lisandro ah. Mapanuyang saad nitong nagpaiting sa panga ng binata. Wala kayong karapatang pagbuhatan ng kamay ang mga kapatid ko. Hindi ako katulad nyo na kumabit at kumapit sa matandang mayaman para lang umangat sa buhay. Bakas ang nagsusumiklab na galit sa mga mata ni Lisandro nang lapitan ng mga kapatid na animoy basang sisiw dahil basang-basa ang mga ito ng pawis at luha. Halatang tinapunan rin ng mga ito ng maraming tubig. Yumakap sa kanya ang mga kapatid pagkatapos ay nagpakulong ang mga ito sa bisig ng mahal nilang ina. Mga pangahas kayo! Magsilayas kayo! Hindi niyo makukuha sa akin ang mga katulong ko hanggat wala kayong pambayad sa utang niyo sa akin, mga hampas lupa. Sigaw nito at plano sanang haklitin ng dalawang dalagita. Nang pumagit na si Liliana na ngayon ay hawak ang cellphone. Kanina niya pang binivideohan ng ginang dahil kailangan niya ng ebidensya na magpapadiin sa kalupitan at kasama ang ginagawa nito sa mga kadugo. Ano yan? Alisin mo yung cellphone na yan kung ayaw mong ipakaladgad ko kayo sa mga pulis. Banta nitong nagpangisi sa kanya. Go ahead. Call the authorities right now. As soon as they know how bad your behavior is towards your blood relatives, they will see how you mistreated your two young nieces. I also have the proof of how rough and dark your conscience is. So hurry up. Call the police. Pangahamon niya rito. Kita niya ang paglunok ng ginang. Kaya't mas lalo siyang nasiyahang ipamukha rito kung gaano ito kawalang kwentang tao. Parehas nating alam na mas papaborang kami ng batas. Dahil bukod sa ganid ka na, masama rin ang budhi mo. Hindi sila magbibigay ni pisong duling sa'yo. Dadalhin namin to sa korte. Oras naman laban ka pa. I'm Liliana Montemayor. At kaya kong kalad ka rin ka papasok sa loob ng matitibay na rehas. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka ron. At kailanman, hindi makakalanghap ng sariwang hangin. Kaya't mamili ka. Tatantanan mo na ang pamilyang Cortez o maghaharap-harap tayo sa korte. Tusong kondisyon niya sa kinakabahan na ngayong ginang. Lumayas kayo sa pamamahay ko at huwag nang magpapakita pa kahit na kailan. Bakasang ka ba sa tono nito? Layas! Tapang-tapangang pananaboy nito sa kanila. Sumunod ka sa kasunduan. Kung hindi, hahantingin kita. Kilala mo naman siguro ako. Banta niya pa rito bago tumalikod. Tara na po, umuwi na po tayo sa inyo. Matamis ang ngiting ibinigay niya sa pamilya ni Lisandro. Salamat. Usal nito nang makasakay sila ng sasakyan. Walang anuman, masaya akong makatulong. Anya rito. Buong puso ring nagpasalamat sa kanyang mag-iina. Hindi niya mapigilang hindi pamulahan ng gumanti sa kanya ng ngiti ang binata. Pareho sila nitong merong malalim na hukay sa pisngi na lumalabas kapag gumuguhit ang mga ngiti sa kanilang labi. Minaneho niya ng sasakyan. Huminto siya sa nadaanan nilang nagtitinda ng letsyong manok upang doon ay bumili ng 2 buong inihaw na manok pagkuway nagpatuloy sa pagbaybay ng daan pa uwi.
Labis ang galak ng mag-anak habang sila'y nagsasalo sa maliit na hapag. Matapos kumain ay sinabi ni Liliana ang nais na pagsama niya sa mga ito sa kanyang bahay. Bagay na hindi naman tinanggihan ng mag-anak dahil nais na mga itong makaganti sa kabutihang ipinakita niya sa mga ito. Pinagdadamutan ka rin ba ng antok? Tanong ni Lisandro sa dalaga nang madatnan niya ito sa terrace ng malaki nitong bahay. Naupo siya sa silyang gawa sa bakal na katapat lamang ng dalaga. Umaatake na naman kasing insomnia ko kaya hirap akong matulog kahit kalaliman na ng gabi. Ikaw, ba't hindi ka pa natutulog? Tanong niya rito. Hindi lang kasi ako makapaniwala na merong isang tao na handa kaming tulungan. Salamat sa tulong mo, ma'am. Formal at magalang nitong sabi. Natawa naman ng bahagya ang dalaga dahil hindi siya sanay sa mga taong masyadong formal. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Takang tanong ng binata sa kanya na agad niyang inilingan. Sorry, hindi lang kasi ako sanay sa mga taong formal at magalang sa akin. Gayong hindi naman nalalayo ang agwat ng mga edad nila sa akin. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na at kung anong tinapos mo? Tanong niya upang makilala niya ng lubos ang binata. Kaka-29 ko pa lang nitong nagdaang buwan. Nakaapak naman ako sa kolehiyo nga lang 2 taon lamang dahil kailangan na ako nila itay at inay. Walang ibang aagapay kung hindi ako dahil ako ang panganay. Sagot nito. Tumangu-tango naman ang dalaga na matamang nakikinig. Ikaw, ilang taon ka na? Tanong naman ito sa kanya. Hindi niya mapigilang hindi mapangiti dahil nagiging madaldal na rin to. Hindi niya nagaanong makita sa mga mata nito ang pag-aalangan habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Marahil ay palagay na rin ang loob nito sa kanya. Turning 28 this year and still single. Ngiting tugon niya. Masyado nang malalim ang gabi, ma'am. Matulog na po tayo. May pasok pa yata kayo bukas. Ani Lisandro. Liliana na lang. Anya, tsaka tumayo. Matulog na nga tayo. Anya pa tsaka pinangunahan ang pagpasok sa loob. Pagdating niya sa kanyang silid ay nasapo niyang tumatambol na dibdib. Ano ba ito? Bakit ba ako nagkakaganito sa tuwing nasa tabi ko siya? Isang araw pa lang naman ngunit bakit ganito na kagad ang epekto niya sa akin? Pag-ibig na kaya to? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Gusto niya sanang tawagan ng kapatid ngunit naaalangan siya dahil baka tulog na ito. Hanggang sa bumalikwas siya nang makatanggap siya ng tawag. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa katabi ng kanyang kama. Tsaka yun sinagot. Sis, manganganak na ako. Bungad sa kanya ni Leticia. Ha? Nasaan ang asawa mo? Alalang tanong niya. Andito, nagmamaneho. Papunta na kami sa ospital ni Silver. Gosh sis, ang sakit pala ng laboring. Diyos mio. Bulalas nito. Bakas ang paghihirap sa boses nito. Isa pa lang yan. Marami pa kaya masanay ka na. Lalarga ako bukas na bukas rin. Meron akong isasama, bodyguard ko. Mabilis niyang sabi dahil maging siya'y natataranta. Kahit na hindi naman siyang manganganak. Gwapo bang bodyguard mo? Hirit nito sa kanya kahit na hirap na ito. Abay, nagagawa mo pa talagang isingit yan, luka-luka ka. Oo, gwapo. Maginoo at simpatiko. Hindi ko nga lang alam kung single ba o married na. Saad niya. Gusto niyang matawa sa nagiging takbo ng usapan nila ng kakambal. Na bagaman manganganak na'y nakukuha pang makipagchismisan. We're here, hon. Rinig niyang sabi ni Sean. Oo, sige na sis. Kaya mo yan ha. Okay? I love you sisi. Bye. Ibinaba na niya ang linya. Bago bumalik sa higaan ay nagpadala siya ng mensahe sa manager niyang si Alexander na ito na muna ulit ang bahala sa kanyang mall dahil baka matagalan siya sa Maynila. Matapos niyang magpadala ng mensahe ay taimtim niyang ipinagdarasal na sana maging maayos ang lahat sa mahal niyang kapatid. Mga ilang minuto pa'y bumigat ng talukap ng mga mata niya kaya't minabuti niya ng matulog. Kinaumagahan ay nagising si Liliana sa mabangong aroma ng bawang. Mukhang merong nagsasangag. Napangiti siya dahil meron ng gumagawa ng agahan niya. Hindi na siya gaanong mapapagod.
Bumangon siya at nagtungo sa loob ng kanyang banyo. Nagsipilyo at naghilamos lamang siya. Ibinalik niya ang tinanggal na bra kagabi bago siya lumabas sa kanyang silid. "Good morning po, Ma'am Liliana." Sabay na bati sa kanya nila Luzila at Lizandra. Meron na mga itong hawak na iba't ibang klase ng bulaklak. Nabatid niyang pinitas na mga ito sa kanyang hardin. "Magandang umaga rin sa inyo, mga magagandang binibini. Para sa akin ba yung mga bulaklak na yan?" Malambing niyang tanong sa mga ito. "Opo, pinitas namin to kasama si kuya dahil hindi namin abot tong bulaklak ng bugambilya. Sabi niya po'y tiyak na magugustuhan mo mga ito. Pasasalamat namin ito sa iyo ate dahil kung hindi dahil sa iyo ay pinahihirapan pa rin po kami ngayon ni tiya. Pinaghihirapan pa rin po siguro namin ang kakarampot na pagkain kung hindi dahil sa inyo. At sobra-sobra po kami nagpapasalamat sa iyo ate ganda." Saad ni Luzila. Naantig naman siya. Nasapo niya pa ang dibdib matapos tanggapin ng mga bulaklak. "Masaya akong tulungan kayo. Nga pala bago kami ng kuya mo pumunta ng Maynila ipapasok ko kayo sa programa ko ha. Nagbibigay ako ng scholarship sa mga taong katulad nyo. Sa isang magandang universidad ko kayo ipapasok. Pero ang tanong ko gusto nyo ba? Hindi ba si ate ganda mabibigo?" May ngiti sa labing tanong niya sa mga ito. Kita niya ang pagkislap sa mga mata ng dalawa. Bagay na mas lalong nagpangiti sa kanya. Hinding-hindi ka po sa amin ate ganda mabibigo. Dahil matatalino at masisipag po kaming magsipag-aral. Maluhaluhang saan naman ni Lizandra. Dumamba ng yakap sa kanyang dalawa. Kaya't bahagya siyang natawa. Hinaplos niya ang malalambot nitong buhok. Tsaka gumanti ng yakap. "Good morning." Walang himig niyang bati sa binatang nakasandal sa pintuan ng dining area. Ngumiti ito sa kanya at gumanti rin ng bati sa kanya. Kumalas na siya nang tawagin na sila ng ginang. Nakahanda ng agahan kaya't sabay-sabay na silang nagtungo sa hapag. Ang tahimik na bahay niya'y naging masigla at maingay. Ipinaalam niya sa mga ito ang planong pagbalik ng Maynila. Bagay na sinang-ayunan naman ng mga ito. Matapos niyang kumain ay nagtungo siya sa silid upang kunin doon ang mga damit na hindi naman niya nagagamit. Marami ring damit na naiwan si Leticia kaya't ibibigay niya na lamang din ang mga iyon kay Luzila at Lizandra. "Wow! Ang gaganda ate! Para kaming mga prinsesa dito Manghang bulalas ng magkapatid matapos niyang ibigay rito ang mga damit nila ng kakambal na hindi naman na nila nagagamit. Karamihan ay mga designer dress. Kaya talagang magmumukhang prinsesa ang dalawa sa mga damit na ibinigay niya. "Magdamit na kayo dahil pupunta tayo ngayon din mismo sa Bicol University." Anya sa magkapatid. Halos magtatalo naman sa tuwa ang dalawa. Tsaka dali-daling naligo at isinuot ang napiling dress na mga ito. "Sobra-sobra nang naitulong mong ito sa amin, iha. Hindi ko alam kung papaano ka pa namin mapapasalamatan." Saad ni Lorena nang lumapit ito kay Liliana. Kadarating lamang ng dalaga. Naipasok na nito ang dalawang anak ng ginang sa universidad. At maya-maya'y lalarga na rin sila ni Lisandro na inutusan ng ina nitong bumili ng mga ipapasalubong sa pamilya Montemayor. "Tinulungan rin naman po ako ng anak ninyo, kaya't marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang kabutihang pinakita niya sa akin. Yung pera binalik po sa akin ni Lisandro kagabi. Ibibigay ko po yun sa inyo. Kayo na pong bahala kung saan nyo gagamitin. Dahil para naman po talaga sa inyo yon. Huwag nyo na lang pong sasabihin kay Lisandro." Anya. "Hindi ko matatanggap ang pera, iha. Sapat na sa amin ang mga naitulong mo." Tanggi nito. "Pakiusap po. Tanggapin nyo na dahil magagamit po ninyo yon. Lalo't luluwas kami ng Maynila. Iiwan ko po sa ilalim ng una ninyong pera. Huwag nyo na po sanang tatanggihan dahil talaga pong magtatampo na ako." Anya pa. Bagaman hindi sang-ayon ay tumango na lamang ang ginang. Dumating na rin si Lisandro. Meron tong dalang mga buko na binalatan na. "Ano yan?" Turo niya sa 4 na garapon. "Dulsing pili ang tawag dyan. Masarap ang mga ito, matamis." Ani Lisandro. "Pwede akin na lang yung isang garapon? Kakainin ko habang nasa biyahe tayo." Mahinhing tanong niya. Kinuha naman ni Lisandro ang isang maliit na garapon. Tsaka yun ibinigay sa kanya. Napangiti siya matapos tanggapin ang binili nito. "Nga pala,
Marunong ka bang magmaneho? Tanong nito. Marunong naman. Naging driver din ako ng mga pampasaherong sasakyan. Sagot nito. Mabuti naman pala kung ganon dahil hindi ako gaanong mapapagod. Salitan tayo sa pagmamaneho. Anya ngunit umiling to. Ako na lamang ang magmamaneho nang hindi ka na mapagod at hindi sumakit ang mga kamay mo. Saad nito. Hindi na lamang siya nagprotesta dahil pabor naman yun sa kanya. Ilang minuto pa nga ay tuluyan na rin silang umalis. Sa daan ay hindi ni Liliana magawang matulog. Gustong-gusto niya kasing pagmasdan ng palihim ng binata. Napapangiti siya ng lihim kapag nagbubukas to ng usapan. Lisandro, curious lang ako. May nobya ka na ba? Nakagat niya ang ibabang labi ng sa wakas ay naitanong niya rito tungkol sa bagay na iyon. Wala. Hindi ko napagtuunan ng pansin ang buhay pag-ibig ko dahil prioridad ko ang pamilya ko. Isa pa, hindi pa dumarating ang babaeng bibihag sa puso ko. Tugon itong nagbigay interes sa kanya. Pwede ko bang malaman kung anong tipo mo sa isang babae? Tanong niya pa. Gusto ko yung mahinhin at simple. Iyong kapantay ko lamang nang hindi naman ako maalangan oras na humarap na ako sa pamilya niya. Sa sinabi nito ay natahimik siya. Hindi siya ang tipo nito. Bagay na nagbigay ng kirot sa puso niya. Minabuti niya na lamang natulugan ng mahabang biyahe. Pagtataka naman ang naramdaman ni Lisandro sa biglaang pananahimik ng mausisang dalaga. Nilingon niya ito at doon ay nakita niyang natutulog na pala ito. Isinara niya na ang bubong ng sasakyan dahil umaambon na. Baka magkasakit pa ang dalaga, bagay na hindi niya hahayaang mangyari. Ipinangako niya sa sarili na hindi kailanman hahayaang merong masamang mangyari dito. Aalagaan at poprotektahan niya ito sa abot ng makakaya niya. Madilim na rin ang magising si Liliana. Nasa tapat na sila ngayon ng isang karinderya. Hindi kita ginising dahil sobrang himbing ng tulog mo. Paliwanag nito sa kanya nang tapunan niya ito ng tingin. Tumango lamang siya bilang tugon. Bumaba si Lisandro ng sasakyan, tsaka siya nito pinagbuksan. Salamat. Anya. Tsaka nagpatiuna ng pumasok sa isang karinderya na iilan na lamang ang taong kumakain. Anong gusto mong ulam? Tanong ni Lisandro sa kanya. Kahit ano na lang, hindi naman ako mapili sa pagkain Sagot niya tsaka naupo sa hinilang bangko ni Lizardo para sa kanya. Ang sweet sana kaso, hindi naman siya mga tipo nito. Kaya't pilit niyang iniignora ang pagiging gentleman ng kanyang bodyguard. Menudo at sarsyadong tilapia ang napili ni Lisandro. Inilatag niya sa mesa ang biniling pagkain, tsaka nila sinimulang kumain. May problema ba? Hindi ni Lisandro mapigilang hindi tanungin ang kung ano mang gumugulo sa isipan ng dalaga. Dahil kanina pa itong tahimik, samantalang kanina ay halos hindi ito maubusan ng sasabihin. Kasalukuyan na ulit sila ngayong bumabiyahe. Wala naman, nag-worry lamang ako para sa kakambal ko. Huwag mo akong isipin dahil okay lang naman ako. Pagsisinungaling niya kahit ng totoo, ay apektado siya dahil hindi siya ang tipo nito. Magiging maayos ang kapatid mo, hindi siya pababayaan ng pamilya mo, lalong-lalo na ng asawa niya. Nga pala, yung dulsing pili bakit hindi mo pa kinakain? Akala ko ba kakainin mo yun? Anya. Sa sinabi nito'y doon pa lamang naalala ng dalaga ang hiningi nitong kutkutin kanina. Tahimik niyang kinuha sa bagang pili, siya yun binuksan na tahimik na kinain. Kamusta? Pasok ba sa panlasa mo? Usisa nito sa kanya habang paminsan-minsan siyang tinatapunan ng tingin. Oo, nagustuhan ko. Tipid ang ngiti niyang sagot dito. Tumango naman ang binata at mas piniling hayaan ang pananahimik ng dalaga. Madaling araw nang marating na nila ang ospital na pagmamay-ari ni Silver. Doon ni Liliana mas piniling tumuloy dahil gusto niya nang makita ang kapatid, lalong-lalo na ang kanyang unang pamangkin. Ma'am, Dad, kamusta po? Na-deliver na ba ni Leticia yung baby? Tanong niya kagad nang makalapit sa mga magulang na nasa hallway ng ospital. Kagabi pa anak, uuwi na muna kami para makapaghanda kami ng masustansyang pagkain para sa mag-ina. Sagot ng kanyang ina na si Claire. Nilingon nito ang kasama niya. Sino itong kasama mo anak? Tanong nito sa kanya.
Pumihit naman siya para ipakilala ng formal ang binata. Siya po si Lisandro. Iniligtas niya po ako sa mga lalaking merong masamang balak sa akin. Pakikilala niya rito sa mga magulang. Utang pala namin sa iyo, iho, ang buhay ng anak namin. Maraming salamat ha. Nagagalak na pasasalamat ni Claire sa binata. Hayaan mong suklian namin ang kabutihang ibinigay mo sa anak namin. Saad naman ni Lexus. Sobra-sobra na nga pong naitulong sa akin ng anak ninyo kaya't hindi ko po matatanggap ang kung ano mang ibibigay niyong sukli sa akin. Magalang at merong paninindigang saad ni Lisandro. He's my bodyguard, ma'am. Dad, kinuha ko siya nung sa ganun ay mas maging ligtas ako. Hindi po si Lisandro yung tipo ng tao na tumatanggap ng kapalit kaya umiling siya sa mga magulang. Nakuha naman ng mga ito ang pinupunto niya. Gumuhit ang ngiti sa labi ng kanyang ama. Mukhang nagugustuhan nito ang prinsipyo ng binata. Ibinibigay ko ng buong tiwala ko sa iyo, iho. Nakikita kong mabuti kang lalaki kaya't magaan sa loob kong ipagkakatiwala itong isa pa naming prinsesa. Makahulugang saad ni Lexus. Makakaasa po kayo sa akin, sir. Sagot naman ni Lisandro. Mukhang ikaw naman ngayon ang susunod, anak. Gusto ko lang sabihin na walang problema sa amin ng ama mo ang estado sa buhay ng isang tao. Ang importante sa amin ay ang ikaliligaya mo. Hindi mo man sabihin ngunit batid kong meron kang nararamdamang paghanga para sa kanya. Ano man ang mangyari, palagi kaming nandito para sa iyo, anak. Hiling ko palagi ang kaligayahan ng puso mo, anak. Mahinang saad ni Claire na sakto lamang para marinig ni Liliana. Thanks, mommy. Anya sa ina tsaka dito yumakap. Nagpaalam na rin ang mga magulang ni Liliana sa kanila dahil kailangan ng mga ito na magpahinga. Gusto mo bang sumama sa akin sa loob? Tanong ni Liliana sa binata nang marating na nilang silid kung nasan si Leticia. Dito na lamang ako sa labas. Saad ni Lisandro. Okay, mabilis lang ako. Kakamustahin ko lang kakambal ko tapos ay uuwi na tayo sa amin na makapagpahinga ka na rin. Anya. Tango na lamang itinugon sa kanya ng binata. Kaya't binuksan niya ng pinto tsaka yun doon pumasok. Sis? Tawag niya sa kapatid. Nagmulat naman kagad ng mata si Leticia. Lumapit siya rito. Napangiti siya nang makita ang pamangkin sa tabi ng ina nito. Nagising naman si Sean. Pagkuway nagpaalam na lalabas upang bumili ng kape. Ang ganda-ganda naman ng pamangkin ko. Anong pangalan niya? Hinaplos niya ng hinlalaki ang maliit na pisngi ng pamangkin. Silvana Liti. Sagot nito. Napakaganda namang pangalan. Marahan siyang dumukwang tsaka ginawaran ng magaang na halik ang natutulog na anghel. Hi, baby Liti. I'm your tita Pretty. I'm your mom's twin. Sana lang hindi ka malito sa amin ng nanay mo, ha? Nakangiting pagkausap niya sa magandang pamangkin. Nasaan na siya? Akala ko ba kasama mo? Tukoy ni Leticia sa kanyang bodyguard. Nasa labas. Marahil ay kausap siya ng asawa mo sa mga oras na ito. I'm not his type, sis. Malungkot niyang kwento rito nang maupo sa gilid ng kama. It was love at first sight. He's my savior. I want him to be my king kaso hindi niya gusto ang babaeng merong gininto ang kutsara sa bibig. Pagkukwento niya sa kapatid. Why don't you do the effort? Wala namang masama kung babae ang mag-first move, hindi ba? Ako nga, ilang taon naghintay Tsinaga ko. Kaya ngayon, heto. Masaya ako at kontento sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa dahil lahat ng pangarap at hiniling ko, ibinigay na sa akin ni Lord. Saad nito? Gaga, di naman ako desperada. Tsaka ilang araw pa lang naman na magkakilala kami. Yes, I'm in love but it doesn't mean na mamadaliin ko ang lahat. I believe in destiny's work, no? Anya at tsaka nilaro ang maliliit na kamay ng pamangkin. Okay, sabi mo Pero sis, hindi to pananaboy ha. Pagkalabas ko rito, bumalik na kayo ng Bicol. Dahil alam kong doon ang pahinga mo. You love that place. Kaya ako nga sa'yo binigay ang responsibilidad na dapat sa akin Kasi alam kong naroroon sa lugar na yun ang puso mo. Balitaan mo na lang ako kapag meron ng magandang resulta Kinindatan at tinapik siya nito kaya't napangiti siya. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago ni Liliana maisipang magpaalam na. Dahil kailangan pa ng kakambal niyang magpahinga.
Mukhang marami-rami ang napag-usapan niyo ni Sean dahil hindi man lang napanis ang laway mo habang nasa loob ako. Anya, pauwi na sila ngayon sa bahay ng kanilang mga magulang. Mabagal lamang pagpapatakbo ni Lisandro sa kotse dahil nais niyang pagmasdan ng maliwanag na syudad. Tinanong niya lang kung papaano daw ba tayo nagkakilala. Sinabi ko naman sa kanya lahat-lahat. Maging siya nga'y nagkwento ng tungkol sa kanila ng kakambal mo eh. Hindi rin pala birong pinagdaanan nila mag-asawa. Napakatatag nila. Nakakabilib. Saad nito bagay na sinang-ayunan niya naman. Dahil totoong nakakabilib ang pag-iibigan nila Sean at Leticia. Minsan ba, naisip mong pumasok na rin sa pagpapamilya? Ako kasi palaging sumasagi ang pagpapamilya sa isip ko eh. Akala nila pihikan ako sa lalaki ngunit hindi naman yun ganun. Gusto ko kasing puso ko magpapasya at hindi ang isip ko. Sa totoo lang natagpuan ko na siya kaso medyo malabo kami. Kaya't siguro hahayaan ko na lamang ang kapalaran na siyang magtakda ng lahat para sa akin. I do believe in destiny dahil oras na ang tadhana ng kumilos. Talagang magkakaroon ng masayang wakas ang lahat. Anyang hindi inaalis ang tingin sa matikas na binata. Pareho tayo. Sa totoo lang nahuhulog na rin ang loob ko sa isang babae. Ngunit naaalangan ako dahil sa magkasalungat na estado ng mga buhay namin. Huhusgahan ako ng mga tao dahil isa lang naman akong magsasaka. Walang maipagmamalaki kaya't sinisikap kong supilin ang kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Pagtatapat niya, napalunok naman si Liliana dahil sa isiping baka siya ang tinutukoy nito. Hindi niya mapigilan ng sarili na umasang sana nga ay siya ang tinutukoy nitong babae. Dahil oras na malaman niyang siya, ay hindi siya magdadalawang isip na iparamdam dito kung gaano ito ka-espesyal. Itatatak niya sa isipan nitong hindi hadlang ang estado sa dalawang tao na wagas ang pagmamahalan. Narating na nila ang mansyon. Sa guest room niya pinagpahinga si Lisandro. Katabi lamang ng guest room ang silid niya kaya't pabor yun dito. Good night, Lisandro. Anya rito habang hawak ang seradora ng kanyang pinto. Matamis ang ngiting ipinakita niya rito. Good night. Matulog ka ng mahimbing. Ani naman ito tsaka sa kanyang umiti ng pagkatamis-tamis, bagay na nagpatambol muli sa puso niya. Sa pag-init ng magkabilaan niyang pisngi ay doon lamang siya dali-daling pumasok sa kanyang silid. Nasapo niyang tumatambol niyang dibdib nang bumagsak siya sa malambot niyang kama. Nagpagulong-gulong siya dala ng kilig, habang sa kabilang banda naman ay naguguluhan si Lisandro sa kanyang nararamdaman para sa pinoprotektahang dalaga. Bakit gano'n na lang kadaling mahulog ang loob ko sa kanya? Diyos ko, hindi ko po alam ang gagawin. Masyado siyang perpekto para sa akin. Isa lamang akong alikabok. Lupa ako habang siya'y langit. Wala naman akong maibibigay na magandang kinabukasan para sa kanya. Magmumukha akong kapit sa ginto kapag ipinagtapat kong nararamdaman ko para sa kanya. Ayokong husgahan siya ng mga tao dahil higit kanino man, ayokong mas masasaktan. Kayo lamang pong nakakaalam sa guhit ng aming mga palad. Kaya't ipagkakatiwala ko po sa inyong lahat. Sa inyo po ako magtitiwala. Mahina niyang usal bago niya ipikit ang nagbubumigat nitong mga mata. Kinaumagahan ay maagang nagising si Lisandro. Sanay siyang gumising ng maaga. Pinakiramdaman niya ang silid ng dalaga. Walang kaingay-ingay sa loob kaya't sigurado siyang natutulog pang dalaga. Bumaba siya upang maghanda ng sariling kape. Magalang niyang binati ang mga katulong. Wala na umanong mag-asawang Montemayor dahil maagang nagtungo sa ospital upang dalhan ng agahan ng anak ng mga ito. Ano pong relasyon niyo ni Senyorita Liliana, sir? Puno ng kuryosidad na tanong ng bagong katulong sa kanya. Nang lakas loob itong lumapit. Matamis ang ngiting ipinapakita nito sa kanya. Sasagot pa lamang sana siya nang magsalita ang pamilyar na boses na nasa likuran niya. Nasa trabaho mo rin ba ang alamin ng mga personal na bagay? Mataray na tanong nito. Nagbaba naman kaagad ng tingin ng katulong. Pasensya na po, senyorita. Curious lang po kasi ako eh. Sige po, maiwan ko na po kayo. Nagkanda utal-utal pa nitong sabi. Tsaka dali-daling umalis ng kusina. Tss, he's mine, so back off. Sa isip-isip niya, tsaka niya hinila ang silya at doon ay naupo. Oh, tinitingin-tingin mo dyan. Pagsusungit niya sa binata dahil naiinis siya rito.
Ang dali nitong i-entertain ang bago nilang katulong, porket maganda kasi to. Tss, wala siyang binatbat sa ganda't karismang taglay ko, no? Anya sa isipan. Umirap siya sa hangin nang puno siya ng pagtataka nitong tinitigan. May dalaw ka ba? Masyado kasing mainit ang ulo mo. Saad nitong ikinarol yung muli ng mga mata niya. Mainit ang ulo ko dahil sa kalandian mo. Trabaho mo lang, nabantayan ako. Wala sa trabaho mo makipag-usap sa hindi mo namang kilala. Can't you see? She's flirting with you. Anas siya sa naiinis na tono. Lihim namang napangiti si Lisandro. Nagsiselos ka ba? Tanong niya na ikinatahimik nito. Seryoso siya nitong tinignan sa mga mata. Paano kung sabihin kong oo? Lalayuan mo ba ang babaeng magpapakulo ng dugo ko? Nangahamong sagot niya. Ngumiti ito bagay na nagpabilis muli ng tibok ng puso niya. Hindi na talaga naging normal ang pintig ng puso niya sa tuwing kasama niya ang binata. Hindi mo kailangang magselos dahil wala kang katulad. Naiiba ka sa lahat. Para kang kumikinang na diamanteng isinasama sa mga tanso. Nakukuha mo naman sigurong pinupunto ko. Saad nitong nagpainit sa magkabila niyang pisngi. Kay sarap sa tenga ng papuring yun sa kanya ng kauna-unahang lalaki na nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Bakit nga pala ang aga mo? Pag-iiba niya sa usapan dahil para nang sasabog ang mukha niya sa sobrang pamumula. Sanay akong gumising ng maaga. Ikaw, bakit ang aga mo rin? Balik tanong naman ito sa kanya. Parehas lang, maaga rin akong nagigising. Nag-almusal ka na ba? Usisa niyang inilingan nito. Sabay na lang tayong mag-agahan, tutal meron naman ang nakahain. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Anyang tinanguan lang muli ng binatang pigil ang ngiti dahil nakukyutan to sa dalaga. Tumayo si Liliana at saka nagtungo sa mini pantry. At doon ay gumawa siya ng 2 kape para sa kanila ni Lisandro. Here, sure ako na magugustuhan mo yan dahil masarap ako magtimpla ng kape. Pagmamalaki niya at saka naupo sa inuupo ang Silya kanina. Salamat. Kinuha nito ang baso ng kape, tsaka yun sinimsim. Nagpatangu-tango ito dahil totoong masarap nga ang kapeng ginawa ng dalaga. Pwede na. Anya. Pwede nang maging ano? Tanong ni Liliana na may ngiti sa labi. Pwede nang mag-asawa. Pagbibiro nito. Pwedeng-pwede na talaga, no? Hinihintay ko na lang talaga yung lalaki na para sa akin eh. Natatagalan na nga ako sa kanya eh. Parang torpe. Pagpaparinig niya. Nag-aalangan lang siguro. Saad nito? Sus, kung totoong mahal mo hindi ka mag-aalangan. Prangkang saad niya rito. Nasa mid naman ang umiinom ng kape na binata. Dahan-dahan lang kasi sa pag-inom ng kape. Di naman yan tubig eh. Pagtataray niya rito. Kumain na nga lang tayo. Kumuha na siya ng sinangag at ulam. Nilagyan niya na rin ng pinggan ni Lisandro. Salamat. Nahihiyang saad nito. Tumango na lamang siya. Tahimik silang kumain matapos yun ay nag-aya si Liliana na pumunta ng hospital. Nga pala, nag-iwan ako ng cellphone kay Nay Lorena. Pwede mo silang tawagan. Heto, gamitin mo muna itong cellphone ko. Medyo matatagalan rin ako sa loob dahil nawiwili ako sa maganda kong pamangkin. Anya, siya inilagay sa palad nito ang cellphone. Anong password nito? Tanong nito sa kanya. I love you. Sagot niya. Nauutal nitong tanong. Kita ni Liliana ang pagpula ng tenga ni Lisandro, kaya't naningkit ang mga mata niya habang nakatuon ang mga mata doon. Ano ulit yung password? Pag-uulit niya. I love you nga. Sagot ng dalaga. Mahal mo ko? Tanong nito. Doon lamang napagtanto ni Liliana na mali ang pagkakaintindi ni Lisandro. Nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Hindi niya maitago ang ngiti. Kako, I love you ang password ng cellphone ko. Anyang malawak ang ngiti sa labi. Pasensya na. Akala ko kasi. Sige, ibabalik ko na lang kapag nakausap ko na sila inay. Nahihiya niyang sabi. Gusto niyang kagalitan ng sarili dahil sa katangahan. Bakit ba hindi niya kagad nakuha? Bakit masyado siyang nag-expect na siyang sinasabihan ito ng salitang yon? Gayong password ang hinihingi niya. Hinintay niyang pumasok sa silid ng ospital ang dalaga.
bago siya naghanap ng pwesto na hindi gaanong maingay. Hinanap niya sa contacts ng dalaga ang pangalan ng kanyang ina at nang makita ang pangalang Nay Lorena ay kaagad niya yung tinawagan. "Nay, si Lisandro po ito," bungad niya. Tubong Maynila ang kanyang ina, kaya't sanay itong magsalita ng Tagalog. Maging silang magkakapatid ay Tagalog ang gamit sa tuwing sila lamang ang nag-uusap. "Kamusta ka riyan, anak? Si Liliana, kamusta? Abay, ang dalawa mong kapatid palagi na lang tinatanong kung kailan daw ba kayo babalik. Wala naman akong maisagot dahil hindi ko naman nga alam kung kailan. Siya nga pala anak pumapasok na mga kapatid mo sa magandang universidad. Hindi sila nauubusan ng kwento sa eskwelahang yun. Maganda umano't naroroon din ang gusto nilang kurso. Kaya't excited palagi kapag papasok na sa eskwela. Kapag pauwi na kayo rito anak ay magsabi ka. At nang maipaghanda ko ng masarap na pagkain ng amo mong dalaga, gagawan ko rin siya ng suman." Anito. Masaya siyang marinig muli ang masiglang boses ng kanyang ina. "Namiss kong masiglan yung boses, Nay. Nakakatuwa dahil nawala na yung lungkot kapag nagsasalita kayo. Hayaan niyo po, tatawag po ko kapag naisipan na ni Ma'am Liliana na bumalik na riyan." Anya. "Nga pala Nay, gusto ko pong mag-aral sa TESDA. Tatapusin ko po yung edukasyon ko dahil gusto kong bumagay naman ako kahit na papano sa babaeng mahal ko." Dagdag niya pang nagbigay tuwa sa kanyang ina. "Ano mang plano mo anak ay nakasuporta kami ng mga kapatid mo." Saad nito. Ilang minuto pang nag-usap at nagpaalam na rin siya dahil merong incoming call sa cellphone ng dalaga. Bumalik siya sa kinapupwestuhan kanina ngunit sarado pa rin ang pinto. Iniisip niyang importante ang tawag kaya't kumatok na siya. "May tawag ka?" Anya sa dalaga nang pagbuksan siya nito. Inabot niya rito ang cellphone. Kita niya ang pagsalubong ng kilay nito tsaka inignora ang tawag at basta nalang pinatay ang cellphone nito. "May problema ba?" Hindi niya mapigilang usisa dito. Isang makulit na sutor. Tipid niyang sabi, "Alika, gusto kong makilala ng kakambal ko." Hindi niya na hinantay pa ang pagsang-ayon nito. Basta niya na lamang tung hinila. "Hi, I'm Leticia, Liliana's twin sister." Pakilala sa kanya ng nakaupo sa gilid ng kama na babae. "Lisandro Cortez po ma'am." Magalang niyang pakilala na ikinatawa ng kapatid ni Liliana. "Masyado ka namang formal. Leticia na lang or Liti. Dahil soon ay magiging parte ka na ng family namin." Makahulugang saad nito. Tsaka kumindat sa kakambal. Natawa na lamang si Liliana. "Nga pala ma'am, dad, sis, magpapaalam na rin kami dahil marami pa ako nakatambak na trabaho sa probinsya." Pagkuha niya sa atensyon ng lahat. "O sige, mag-iingat lamang sa biyahe ha?" Anang kanyang ama. "Yung bilin ko sa iyo iho, wag mong pababayaan itong anak ko." Baling nito kay Lisandro. "Opo sir." Agap nitong sagot. "Tito Lexus na lang." Ngiting saad nito. "Opo, Tito Lexus." Ani Lisandro. "Soon, dad nang itatawag mo sa daddy namin." Hirit ni Leticia. Sinaway naman to ni Liliana ngunit hindi ito nagpatinag dahil mas lalo pa sila nitong pinaglalapit. "Gusto kitang maging bayaw kesa dun sa mukhang tokmal na suitor nitong kakambal ko." "Mayaman nga may gatas naman sa labi. Walang sariling desisyon. Dumedepende sa magulang. Doon ako sa lalaking merong paninindigan. Bagaman iniisip ang estado sa buhay. Huwag ka masyadong torpe. Madali pa namang mapikon at manawa tong kakambal ko. Baka kung kailan man meron ka ng sapat na tapang para ipagtapat ang nararamdaman mo ayaw na sa'yo ng kapatid ko. Kilos-kilos din dahil hindi ka malulugi rito sa chararat nito." Nangingiting saad pa nito. Napapailing na lamang si Liliana dahil para silang ibinubugaw ng pamilya niya. Hiyang-hiya siya kaya't nang makauwi sila'y kaagad siyang humingi ng dispensa sa nangyari. "Hindi mo kailangang humingi ng dispensa dahil kung hindi dahil sa butihin mong pamilya, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ngayon ang nararamdaman ko. Mahal kita, unit sa ngayon ay hanggang dun lamang muna dahil gusto ko kapag hiningi ko ng kamay mo meron na akong maipagmamalaki sa iyo. Tatapusin kong naudlot kong pangarap.
Mahihintay mo kaya ako, Liliana? Sa wakas ay naamin niya na rin ang tunay niyang nararamdaman. Tumango si Liliana. Masaya siya, lalong-lalo na ang puso niya. Nakahanda akong maghintay, ngunit wag lang sana masyadong matagal dahil baka tuluyan ng magsarang bataan. Anyang ikinatawa ng binatang iniibig. Hindi kita paghihintayin ng matagal. Paninigurado nito. Sa labis na tuwa ay napayakap sa kanyang dalaga. Niyakap niya rin tong pabalik. Ramdam nilang malakas na pintig ng kanilang mga puso. Mahal kita, Lisandro. Gusto ko lang din sabihin ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Pagtatapat niya rin ang tunay na nararamdaman habang nakayakap siya rito. Lumipas ang maraming buwan na umabot ng mahigit 1 taon at tuluyan nang nagtapos ng summa cum laude si Lisandro. Maraming kumpanyang nais siyang kunin, ngunit tanging sa ama ng babaeng mahal siya nangako ng katapatan. Ipinagkaloob sa kanya ang pinakamalaking mall na siyang unang itinayo ni Lexus Montemayor. Tumatanda na ito, kaya't mas pinili ng magretiro at ipaubaya sa magiging asawa ng anak ang pinagsikapang maitayo na negosyo. Congratulations, Luzila, Lisandra! Tag-isang pumpo ng bulaklak ang ibinigay ni Liliana sa mga kapatid ng kanyang manliligaw. Nagtapos na ng kolehiyo yung dalawa. At gaya ng nakatatandang kapatid ng mga ito ay meron ring hawak na titulo sila Luzila at Lisandra. Salamat, ate. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi namin mararanasan na makahawak ng diploma. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa tulong mo sa amin habang buhay namin tong tatanawin na malaking utang na loob. Emosyonal na pasasalamat ni Luzila. Bilang ganti ay magiging babysitter kami ng magiging pamangkin namin. Sagutin mo na si kuya, ate. Ani naman ni Lisandra na ikinatawa niya. Sinusulsulan niyo na naman niyang ate ninyo. Sita ng ginang sa mga anak na babae. Naghagik-hika naman ng mga dalaga. Dumating si Lisandro na merong ginawang saklay ng pera. Galing ang pera sa mismong bulsa niya. Isinuot niya ang mga iyon sa kanyang mga kapatid. Wow! Thank you, kuya! Maluhaluhang pasasalamat ng mga ito. Sa tuwa ay niyakap nilang nakatatandang kapatid. Nakiyakap na rin sila Liliana, maging ang ginang. Dumating ang pamilya ni Liliana. Medyo na-late nga lang dahil mas pinili ni Claire ang gumamit ng sasakyan kesa ng chopper. Sa gitna ng selebrasyon ay inayan ni Lisandro si Liliana na magtungo sa tambayan niya noon. Doon ay gagawin niya ang proposal. Tanging siya lamang nakakaalam sa gagawin niyang proposal sa dalagang minamahal. Ilang buwan niya ring pinag-ipunan ng singsing na kanyang binili. Bagaman siya na ang owner ng mall sa Maynila ay nag-o-overtime pa rin siya para lang mabuo ang 1 milyong pambili niya ng singsing. San ba talaga tayo pupunta? At may papiring pa to? Tanong sa kanya ng dalaga habang inaalalayan to. Sa tambayan ko, doon ako pumupunta kapag malungkot at nahihirapan na ako. Ngayon ay dadalhin kita ron, hindi dahil nalulungkot ako. Kung hindi dahil nangako ako noon na oras na matagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko ay dadalhin ko doon. Ikaw ang babaeng mahal ko kaya ako sa iyo ipapakitang magandang tanawin ng burol. Pagkasabi dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang ipinangtakip sa mga mata nito. Wow! Ang ganda rito! Manghang saad niya nang malinaw niyang makita ang isang puno na punong-puno ng alitap-tap. Sa ibaba ay nilatagan ng makapal na tela. Merong maliliit na unan habang sa parehong gilid ay nilagyan ng ilang klase ng ilaw na mas lalong nagbigay ng liwanag sa paligid. Ang daan ay punong-puno ng mga petals na puti at pulang rosas. Nanubig ang mga mata niya nang akayin siya ng lalaking minamahal patungo sa ilalim ng puno. At doon ay lumuhod to habang hawak ang isang singsing na batid niyang tunay na diamante. Proud na proud siya sa lalaking nasa harap niya. Gusto niya itong yakapin ng sobrang higpit dahil nakayanan nitong pagsabay ng pag-aaral, ang pagbabantay sa kanya, maging ang pagtitraining nito sa negosyo ng kanilang pamilya. Paruot parito ito. Ni minsan ay hindi niya ito nakitaan ng pagod at paghihirap dahil gusto nito ang ginagawa. Merong dedikasyon ang bawat ginagawa nito. Masyado nang matagal ang mahigit 1 taon. Hindi na tayo bumabata.
Ayoko na rin gumising nang hindi ka nakikita at nakakasama. Ang lungkot ng buhay ko kapag hindi ko nasisilayan na magaganda mong ngiti. Meron na rin akong maipagmamalaki. At higit sa lahat ay makakaya ko ng buhayin ng mga magiging anak natin. Dahil sa pagsusumikap ko ay nakapaglaan na ako ng savings para sa mga anak natin. Marami pa sana akong gustong sabihin ngunit sabik na talaga akong marinig ang sagot mo. Liliana Montemayor, pwede ka bang maging akin? Pwede mo bang dalhin ang apelido ko? Pwede ka bang maging ina ng mga magiging anak ko? Higit sa lahat, pwede ba kitang maging asawa ko? Puno ng pagmamahal niyang sambet. Gustong gusto ko. Oo. Naluluha nitong sagot na nagpangiti sa kanya. Isinuot niya rito ang singsing. Pagkatapos ay hinagka niyang likod ng palad nito. Tumayo siya at masuyong pinawi ang luha ng babaeng pinakamamahal. Hinagka niya ang noon nito bago niya muling pinagmasdan ang napakaganda nitong mukha. Mahal na mahal kita, aking Reyna. Anya, habang hinahaplos ang namamasa nitong pisngi. Mahal na mahal din kita, aking hari. Kitagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sobrang saya ng puso ko. Madamdamin niyang wika. Pagguway pinagdaop nila ang kanilang mga labi. Sa halik na kanilang pinagsaluhan ay naroroon ang wagas na pagmamahal. At doon mismo ay ipinadama nila ang pag-ibig sa isa't isa. Siniguro ni Lisandro na sa isang gabing pagsasalo nila ay mabubuo ang una nilang supling. Matapos ang una nilang pagsasalo ay nagkayakap nilang pinagmamasan ng mga alitap-tap, pati ng magandang kalangitan na punong-puno ng mga bituin. Halos mabingi na sila sa lakas ng pintig ng kanilang mga puso. Alam mo ba, nung unang kita pa lang natin ay nahulog na agad ako sa'yo. Gwapong-gwapo ako sa'yo nun eh. Hindi kita maihambing sa kung sino man dahil wala kang katulad. Napaka-unique mo. Tsaka yung dedikasyon at prinsipyo mo, mas lalo akong hinangaan. Grabe yung sakripisyo mo, mapatunayan mo lamang ang sarili mo. Kahit na hindi naman na sana kailangan dahil para sa akin, perpekto ka na. Ngunit dahil sa insecurities mo sa sarili mo, sinuportahan na lamang kita. Dahil sobra kitang mahal. Hindi lamang ako pinahanga mo. Lahat kami, bilib na bilib sa'yo. I'm so proud of you, my future husband. Madamdaming sambit niya bago abutin ang labi ng lalaking pinakamamahal. Sa muli ay muling nag-isa ang nag-aalab nilang mga puso. Makalipas lamang ang 2 linggo, ay hawak kamay na nilang ipinangako ang wagas na pagmamahalan sa bahay ng Diyos. Nangako sila na magsasama sa hirap man o maging sa ginhawa. Ilang araw pa'y ibinigay na rin sa kanila ang hinihiling nilang supling. Buong akala nila'y isang supling lamang, ngunit nang magpa-check up ay doon nila na lamang triplets pa lang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang bahay nila'y mas pinalaki pa nila dahil gusto ni Lisandro na naroroon lamang sa poder nila ng kanyang asawa ang pamilya ngayon ay tumutulong sa pinakamamahal niyang babae na mag-alaga ng malulusog nilang triplets na lalaki. Levi, Lorvin, Lorenzo, kakain na! Tawag ni Liliana sa 3 niyang barako na ngayon ay nasa 3 taong gulang na. What's our ulam, Mami? Sabay-sabay na tanong ng mga ito. Lahat ng paborito nyo niluto namin ng mga tita't ng lola nyo. Sagot niyang nagpalawak ng ngiti sa kanyang mga anak. Nagunahan ang mga ito sa pagpasok, kaya't hindi niya mapigilang hindi matawa. Dahil animoy pinagbibiyak na bunga ang kanilang mga anak. Kung wala nga lang mga nunal sa iba't ibang parte ng katawan ng mga anak, ay hindi niya malalaman kung sino si Levi, si Lorvin at si Lorenzo. Kumain na rin tayo, aking Reyna. Saad ni Lisandro na kadarating lamang. Humalik siya sa labi ng asawa tsaka ito niyakap ng mahigpit. Day off niya bukas, kaya't makakapag-family bonding silang pamilya. Sa ngayon ang hiling lamang nila ay ang magandang kalusugan ng kanilang pamilya, maging ng mga taong malalapit sa kanila. Buwanan kung pumunta si Leticia maging ang mga magulang nila sa kanila at ganun din naman sila ng sarili niyang pamilya. Lumuluwas sila ng Maynila upang makasama din ang mga ito. Ang lupain naman na kinamkam ng ganid na tiyahin ni Lisandro ay tuluyan na nilang nabawi
nang ilaban nila ito sa korte. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman nilang dinapuan ng malubhang sakit ang ginang. Kaya't kahit na masakit ang ginawa nito sa kanila, ay dinalaw nila ito at pinatawad kahit na hindi ito humihingi ng kapatawaran sa mga mali nitong nagawa. Binawian rin ng buhay ang ginang kalaunan. Umalis sa libreng pinagtanim ng palay ni Lisandro ang mga magsasakang walang pilapil. 2 ektarya ang palayan niya, kaya't marami ang natuwa at nakinabang nang mabawi niya ito. Masaya sila ng mahal niyang asawa dahil kahit papano nakakatulong sila sa ibang tao. Yun naman kasi ang nais nila, ang makatulong kahit na papano. Sa ngayon ay masaya na sila sa buhay may asawa. Hindi na nila ninanais pang dagdagan ng triplets dahil halos manganib ang buhay ni Liliana habang isinisilang niya ang 3 nilang anak. Ang pagsasama nila ay punong-puno ng pangunawa at ng pagpapakumbaba, kaya't hindi sila nagkakaroon ng malalang away. Minsan ay merong hindi na pagkakasunduan, ngunit agad din naman nilang naaayos dahil nanumpa silang magsasama sa hirap man, maging sa ginhawa. Wakas.